Tingnan mo, bago pa sa kanya ang lahat ang mga mata, muka at tiyan niya. Kaya hindi na ito ang una naming beses gawin. Yun ang nakakatakot. Isang plastic surgeon ang napakagandang asawa niya at isang operasyon na nauwi sa trahedya. Sa palagay ko, inoperahan ng plastic surgeon ng asawa niya at sinabi sa amin na nag-cardiac arrest siya. Pero di ako sigurado kung totoo yon. Ngayon, maraming tanong ang lumilitaw at kinukwestiyon ng doktor na asawa ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ipapaliwanag ko kung bakit malayo pang matapos ang kasong ito. Ako si Anjanette Levy ng Law and Crime. Bago tayo magsimula sa talagang malungkot na kasong ito, gusto ko munang ikwento sa inyo ang isang app na ginagamit ko at talagang nagustuhan ko. Ang pangalan nito ay Upside. Makakakuha ka ng cashback sa mga madalas mong bilhin tulad ng takeout, gasolina at grocery. Ganito ang Upside. I-download ang libreng app, mag-claim ng offer sa lokasyon at magbayad gamit ang credit card. I-verify lang ang pagbili, tapos makikita mo agad ang cashback. Halimbawa, gusto ko ng pizza isang gabi. Titingin ako ng offer sa Upside. Pagkatapos gumastos, lalabas ang pera sa app na pwede kong ilipat sa bank account ko. Ang mga madalas gumamit ng Upside ay nakakakuha ng average na $200 at $54 pabalik kada taon, na talagang kamangha-mangha. Para magsimulang makakuha ng cashback, i-click ang link sa description, i-scan ang QR code sa screen, o gamitin ang promo code na CrimeFix para makakuha ng dagdag na 25 sentimo kada galon sa unang tangke ng gasolina. Si Hillary Brown ay ina ng 2 babae at isang lalaki. Ikinasal siya sa isang plastic surgeon at nagtatrabaho silang magkasama sa matagumpay niyang klinika sa Santa Rosa County sa Panhandle ng Florida. Nakakalungkot at trahedya, bigla at nakakagulat na namatay si Hillary Brown noong Nobyembre 2023 ilang araw matapos banggitin ng mga investigador na may nangyaring di maganda habang nagsasagawa ng procedure ang kanyang asawang si Dr. Ben Brown sa kanyang opisina. Natapos si Dr. Brown na nakaposas matapos akusahan ng manslaughter dahil sa kapabayaan na nadulot ng pagkamatay ni Hillary. Nakatakdang magsimula ang paglilitis kay Ben Brown sa Agosto, ngunit maring kinokontra nila ng kanyang abogado ang desisyon ng medical examiner sa sanhi ng pagkamatay ni Hillary. Sa ngayon, sinabi ng medical examiner na namatay si Hillary dahil sa lidocaine toxicity. Ang lidocaine ay gamot para pamamanhid sa mga procedure, ngunit ayon kina Brown at abogado niya, hindi ito kasimple. Sabi nila, hindi raw kwalipikado ang ME para madesisyon ng ganoon. Ipapaliwanag ko pa ito mamaya kasama si Tim Jansen, defense attorney mula Florida kapag sumali siya. Nakaka-interes at nakakabahala ang sabi ng depensa. Pero bago ang lahat, balikan muna natin ang simula. Noong Nobyembre 21, 2023, may natanggap na tawag sa 911 sa Santa Rosa County. Santa Rosa 901 Police, Bombero, Ambulancia. May emergency po ako. Sige po, sino po ang kailangan ninyo? Pulis, bumbero o ambulansya? Ambulansya, may pasyenteng disable. Sige, anong address? Hello? Ma'am, ano address ninyo? Kasama niyo po ba ang pasyente ngayon? Opo. Sige, paparating na po ang tulong. Ano po ba talagang nangyari? Sumasa ilalim siya sa plastic surgery sa isang klinika. Ngunit hindi siya stable at nagkaka-seizure. Sige. At anong klaseng operasyon ang ginagawa sa kanya? Mayroong mga karismatikong tao. Sige, pwede mo bang sabihin kung ano ang mga iyon? Abdominal lipo, paglipat ng taba. Iba't ibang bagay, hindi ko sila agad maalala sa ngayon. Sige mahal, papunta na ang tulong at emergency response. Siguraduhin na nakakabit ng AED at handa ng gamitin at sabihan silang ipagpatuloy ang chest compression. Okay? Sige. Kung may magbago, tawagan ulit kami. Paparating na ang tulong. Salamat. Dumating ang mga EMT para gamutin si Hillary Brown. Ito ang ikatlong bahagi at dito kami nakakuha ng magandang eksena para sa TV. Maganda yan, makuha nilang bola. Nakipag-usap ang mga deputy sa iba pang staff at naramdaman ng isa na may kakaiba, kaya tinawagan ang supervisor. Sabihan na lang kita, siguro. Wala akong nakikitang dahilan para sa dagdag pa ngayon, pero sa madaling salita, may natanggap kaming medical call sa isang klinika dito sa Navarre. Kung saan, sa tingin ko,
Isang plastic surgeon ang may ginagawang procedure sa kanyang asawa. Sinabi sa amin na nagkaroon siya ng cardiac arrest. Hindi ako sigurado kung totoong nangyari yon. Parang may iba pang tao roon habang ginagawa ang operasyon. At parang nagkaroon siya ng ilang seizure. Pero sa pagkakaintindi ko, sinasabi nila na hindi talaga maganda ang kalagayan niya. Hindi siya maayos nung umalis siya. Pero inilipat pa rin nila siya at ginawa ang lahat. At masasabi ko na mas magiging iba ang pakiramdam ko kung silang dalawa lang ang nasa kwarto. Pero may mga nurse din na naroon. Ipapadokumento ko na lang sa kanya kung okay sa'yo. Kung makausap mo si Lance, ipaalam mo na lang sa kanya, maliban na lang kung sa tingin mo may iba pang dapat gawin. Di natin naririnig ang supervisor sa tawag, pero ipinapahayag ng deputy ang pag-aalala niya. Tama. Medyo kakaiba lang kasi doktor at asawa niya ang involved, alam mo yon. Pero dahil na sinabi ko, hindi naman siya nag-iisa kasama ang babae ng procedure. May iba pang tumutulong. Baka kaya kukunin ni Sevilla ang lahat ng pangalan at mag-iipon ng mabilis ang impormasyon para kung may issue, alam mo na, may magsasabing sinubukan siyang patayin. Alam mo, kung sila lang ng asawa niyang nandoon, iisipin ko na kailangan talaga natin magsagawa ng investigasyon. Medyo sobra na yon sa tingin ko. Kung namatay nga siya para sa hustisya niya, kailangan mag-imbestiga at siya kay maayos ang lahat. Pero kung may mga saksi sa loob ng kwarto, medyo nagbabago ang sitwasyon. Oo. Sa tingin ko nga, at parang may ilang bahagi pa yon, nagkaroon na siya ng mga katulad na operasyon at nasedate na rin siya noon, tuluyan siyang nasedate. May ginawa sila sa peklat sa kanyang tiyan. Pagkatapos, nagising siya at naglalakad-lakad na at balak nilang mag-injection sa kanyang muka. Siya pa nga naghahalo ng inilalagay sa mukha niya, parang taba yata. Hindi ko rin masyadong maintindihan. Pero nung nagsimula na silang mag-injection, ginawa nila ito sa ibabaw ng isang mata, tapos sa kabila naman. Pagkatapos, nagkaroon siya ng mga seizure. 4 na malalakas na seizure ang naranasan niya bago dumating ang EMS dito. At pagkatapos, alam mo na, sinabi sa amin na nag-cardiac arrest siya. Hindi pa namin nakumpirma yon sa EMS, pero sinabi nila na hindi magandang lagay niya. Kaya sabi ko, interesante. Padala kay Hillary Brown sa ospital. In-interview ng mga deputy ang staff sa opisina ni Dr. Brown. Nandun ako at natapos na namin ang pag-aayos ng peklat sa kanyang tiyan. Tapos na yon, oo. Tapos na yon, maayos na siya maglakad at siya na rin ang naghahalo ng taba para iipat kung saan niya gusto. Sinimulan niyang turukan ng papamanhid ang mga labi niya na kadalasan ay lidocaine. Ivy. Sodium bicarb. Doon niyo siya tinarukan sa kaliwang hata niya. Nagsabi siya na malabo ang paningin niya pero namamaga ang mata niya kaya syempre hindi siya makakita ng maayos. Tinarukan ang kanang mata at pagkaraan nagsimula siyang manisay. Sa kanan nagsimula ang pagtuturo. Sige, pagkatapos, nag-cardiac arrest ba siya? Nanisay siya ng ilang minuto. Nahisay ulit. Bawat pangingisay ay siguro tumatagal ng 3 hanggang 4 na minuto. Sige. Hindi sumabog ang otak, pero parang lena na rin. Ooh. Ano ang kinalabasan nito? Siguro nagkaroon siya ng kabuuang. 4 o 5. Sige, bago pa may makapag-asikaso sa kanya, yun ang ibig kong sabihin. Nasa normal naman ang presyon ng dugo namin. Maganda ang tibok ng puso ko buong oras. Lahat na ganon. Habang ginagawa ang procedure, may napansin ka bang kakaiba o hindi normal? Lahat normal. Namatay si Hillary Brown matapos ang 7 araw sa ospital habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kanyang pagkamatay. Noong 2024, si Dr. Ben Brown ay kinasuhan ng manslaughter dahil sa culpable negligence. Ayon sa warrant of arrest ng mga detective, sinabi ng empleyado na ilang araw pa lang siyang nagtatrabaho bago mangyari ito. Sa maikling panahon, sinabi niyang maraming kapabayaan sa opisina ang nadulot ng cardiac arrest ni Hillary. Binanggit din niyang uminom ng maraming gamot ang biktima bago ang operasyon. Hindi niya alam kung ano ang mga iyon. Ayon sa kanya, ang biktima mismo ang naghanda ng mga IV bag na may diluted na xylocaine para sa lokal na pampamanhid.
Habang nag-oopera, naubos ang mga IV bag kaya nagbuhos si Brown ng 2 lalagyan sa isang mangkok. Hindi niya ito hinaluan at diretso itinurok sa mga braso at mukha niya. Pagkatapos, sinabi ni Hillary na lumabo ang kanyang paningin. Sinabi niya na sobrang namaga ang mukha niya pero nagpatuloy pa rin si Brown. Sinabi niya na akala niya ay senyales na iyon ng pag-overdose niya at dito na siya nagsimulang mangisay. Ayon sa mga investigador, hindi agad tumawag ng siyam na isang-isang si Ben Brown at naghintay pa ng 10 hanggang 15 minuto bago humingi ng tulong. Dahil sa mga iyon at sa findings ng medical examiner na namatay si Hillary Brown sa lidocaine toxicity, kinasuhan siya ng mga piskal. Ngayon, wala pang 3 buwan bago ang paglilitis kay Ben Brown. Hinahamon na nila ng kanyang abogado ang sanhi ng pagkamatay ayon sa estado at humihiling ng Daubert hearing para malaman kung kwalipikado si Dr. Diana Oleski, ang medical examiner, na tumistigo sa sarili niyang natuklasan. Ayon sa mosyon ng abogado ni Brown, balak ng estado na ipatawag si Dr. Oleski MD para tumistigo tungkol sa sanhi ng kamatayan, lidocaine toxicity, na binanggit sa post-mortem examination bilang komplikasyon mula rito. Walang pagsasanay o ekspertisa si Dr. Oleski sa larangan ng toxicology. Sa deposition ni Dr. Oleski, particular niyang sinabi na hindi siya isang toxicologist. Karaniwan sa medical examiner na umasa sa mga natuklasan ng isang toxicologist sa pagtukoy ng sanhi ng kamatayan, pero may iba pang ikinabahala ang abogado ni Brown. Dagdag pa rito, sa iba't ibang pagkakataon, sinabi ni Dr. Oleski na ang mga tanong na may kaugnayan sa antas ng lidocaine at ang epekto nito sa isang tao ay, ayon sa kanya, mas mainam itanong sa isang toxicologist o ipinahiwatig niya na hindi siya maaaring maging toxicologist based sa kanyang pagsasanay. Malinaw na si Dr. Oleski ay walang sapat na kaalaman para magbigay ng opinyon kung nakamamatay ang antas ng lidocaine sa katawan ng tao noong insidente. Mahalagang tukuyin ng hurado ang katotohanan ito at ang pagpayag sa hindi eksperto na magbigay ng walang batayan at di tumpak na testimonya ay makakasama kay Dr. Brown. At pakinggan mo ito. Ang abogado ni Brown, ang kilalang criminal defense attorney na si Marco Mera, ay itinuro na may mga katanungan kung ang toxicity ng lidocaine talaga ang naging sanhi ng pagkamatay ni Hillary Brown. Itinuro ni O'Mara ang pagdinig ng Florida Department of Health ukol sa posibleng parusa kay Dr. Brown. Isinulat ni O'Mara, sa kasomiyon, Department of Health laban kay Benjamin Brown, natuklasan ng hearing officer na, at quote, si Dr. Diana Oleski, MD, isang medical examiner, ang magsagawa ng post-mortem examination kay HB noong Desyembre 1, 2023. Kinilala ng departamente na ayon sa pagsusuri gamit ang rule-out theory na pagpasyahan niyang komplikasyon mula sa lidocaine toxicity ang sanhi ng pagkamatay dahil ito ang pinakamataas sa differential. Natuklasan ang hearing officer na kapani-paniwala ang desisyon ng eksperto ng respondent na si Dr. Borgert na hindi ang lidocaine ang sanhi ng sintomas o pagkamatay ni HB. Mahalagang natuklasan ng hearing officer matapos ang maraming testimonya na mali ang findings ni Dr. Oleski, ang medical examiner. Malaki ang epekto nito. Sinuspinde ng estado ng Florida ang lisensya ni Dr. Brown bilang doktor sa loob ng 1 taon bahagi dahil hindi niya agad tinawagan ang 911 nang magkaroon ng komplikasyon si Hillary sa kanyang opisina. Paano maapektuhan ng bagong impormasyong ito ang kasong kriminal ni Dr. Brown? Kaya, para talagang himayan ito at suriin ang mga pahayag ng depensa sa kasong ito, gusto kong tawagin si Tim Jansen. Isa siyang abogadong kriminal sa Panhandle ng Florida at walang kaugnayan sa kasong ito. Tim, salamat sa pagsama at pinahahalagahan ko ito. Masaya kong narito, Anjanette. Hindi ko alam kung nabigla ka rin tulad ko habang binabasa mo ang mosyon para sa Daubert hearing. Pero may mga talagang nakaka-intrigang pahayag na ginagawa ng depensa sa kasong ito. Una sa lahat, gusto ko munang magsimula sa Daubert hearing. At gusto kong himayan mo yon dahil ako bilang isang, alam mo na, isang tagabalita lang, isang karaniwang tao. Alam ko kung ano ito, bilang isang nagbabalita tungkol dito. Pero ito ay isang partikular na pamantayan na kailangang maabot ng mga eksperto bago sila makapagbigay ng testimonya. Kaya ikwento mo naman sa amin ng kaunti tungkol dito. Ang Daubert ay tumutukoy sa pagdadala ng eksperto o taong may espesyal na kasanayan.
Hindi naman kailangang eksperto talaga. Maaari kang maging eksperto sa ilang bagay, tulad ng mamabaril. Maaari kang maging eksperto sa paghahanap ng mga tao, kung meron kang particular na pagsasanay at karanasan. Pero para maging eksperto ang isang doktor o saksi, dapat may espesyal na edukasyon, pagsasanay, at napag-aralan ng ibang eksperto ang kanilang trabaho. Hindi dapat ibase sa hinala lang, kailangan masuri muna ng mga eksperto. At kaya mataas ang pamantayan dahil sinasabi mo sa hurado na maaari nilang ituring ang taong ito bilang eksperto at ang taong ito ay maaaring magbigay ng opinyon sa loob ng korte. Walang ibang pwedeng magbigay ng opinyon sa loob ng korte. Kailangan mong alam ang isang katotohanan, nakita mo mismo, hindi ka pwedeng magbigay ng opinyon. May tutol dyan, pero ang isang eksperto ay pwedeng magbigay ng opinyon. Kaya gusto mong tiyakin na ang taong iyon ay may tamang kakayahan at mga kinakailangang kwalifikasyon para magbigay ng opinyon, lalo na ang opinyong ibinibigay nila. Ang medical examiner ay pwedeng magbigay ng opinyon, pero kung lampas ito sa kanilang kaalaman, hindi sila dapat magbigay ng opinyon. At iyan ang nangyayari sa kasong ito. Meron tayong medical examiner na hindi naman isang toxicologist. At ang unang ginagawa mo kapag may kaso ng pampatay, kailangan munang patunayan ng estado na mayroong namatay. Ano naging sanhi ng pagkamatay? At ngayon, meron kang ulat medical at isang medical examiner na parang nanghuhula lang kung anong ikinamatay. Kaya nakaka-interest ito. Ang nakaka-interest dito ay ang doktor, si Dr. Oleski. Sa siyang medical examiner. Isa siyang medical examiner. Isa siyang doktoring medisina. Oh, gayunpaman, karamihan sa mga medical examiner ay hindi mga toxicologist. Karaniwan, ipinapasa yon sa iba. At kumukuha sila ng dugo o kung ano man, tapos ipinapadala nila yon para sa toxicology, para sa tox. At sa karanasan ko sa pag-cover ng mga kasong ganito, pwedeng tumagal yon ng 6 hanggang 8 hanggang 12, 14 na linggo. Pagkatapos, makukuha mo ang resulta at gagawa ng huling desisyon o ang medical examiner tungkol sa sanhi ng kamatayan kapag kumpleto na ang impormasyon. Eto pa ang isa pang problema natin. Hindi lang basta namatay ang taong ito. Buhay pa siya ng mga 1 linggo sa ospital. Halos brain dead na. Kaya inaabsorb na ng katawan ang mga nasa sistema niya. Hindi mo magagawa ang karaniwang proseso sa patay na katawan dahil hindi na inaabsorb ang substances at pwedeng ibang tao ang magsagawa ng toxicology exam dahil pareho lang ang toxin levels. Buhay pa ang katawan. Sa tingin ko, nakakabit siya sa tubo o iba pa. Kaya kailangan mo umasa sa tingin ko, gumawa ng toxicology report ang hospital nung nandun siya. At sa tingin ko, doon ang galing ang ulat. May dumating na liham kay Dr. Oleski na nagsasabing hindi toxic ang mga level. Pero ibinasura ito ni Dr. Oleski at hindi niya ito masyadong pinagtuunan ng pansin. Oh, gusto kong ipakita at basahin sa screen ang ilang bagay para sa mga manonood, tapos pag-uusapan natin. Alam mo, nakita na natin kung paano nagpatotoo si Dr. Oleski na wala siyang training o kaalaman sa toxicology. Sinabi niyang hindi siya toxicologist, pero siya pa rin ang nagpasya na lidocaine toxicity ang sanhi ng pagkamatay ni Hillary Brown. Gayunpaman, isinulat ng depensa sa kanilang mosyon na humihiling ng Daubert hearing na mahalaga sa isyong ito na nagpatotoo si Dr. Oleski na kahit nakatanggap siya ng liham mula sa isang kilalang toxicologist, si Dr. Christopher Borger noong Oktubre 2025, at kahit na tinukoy ng liham ang iba't ibang mga alalahanin tungkol sa naging konklusyon ni Dr. Oleski kaugnay ng lidocaine toxicity at sinuportahan pa ito ng mga sanggunian sa medical na datos o agham na nagpapakitang hindi maaring lidocaine toxicity ang sanhi, nagpatotoo si Dr. Oleski na bagamat pamilyar siya sa liham, hindi niya ito gaanong pinansin. Parang nakakabahala talaga yon para sa akin. Trabaho niya ang suriin lahat ng available na katotohanan. Suriin ang mga nangyari sa paligid ng pagkamatay ni Hillary. Tingnan ang medical na ebidensya
at magpasya sa sanhi ng kamatayan. Pagkatapos, ginagamit ng piskal at pulis ang sanhi ng kamatayan para matukoy kung dapat magsampa ng kasong kriminal. Kaya nung nabasa mo na isinulat ito ng depensa, Tim, na parang siya, parang hindi ko talaga binibigyan ng halaga ang sulat na yon. Hindi ko binibigyan ng bigat o kung ano man ang sinabi niya. Gaano ba yon nakakabahala? Sa totoo, problema ito sa prosekusyon at parang jackpot sa depensa. Ang sinasabi mo talaga ay huwag mo na akong istorbohin ng mga dagdag na katotohanan at siyensya. May desisyon na ako. Kaya meron kang eksperto sa toxicology na tumingin sa mga antas ng lason at sinabing hindi ito mapanganib na antas. Nakuha niya yon at sabi, hindi ako toxicologist pero hindi ko napapansinin yan. Hindi na mahalaga sa akin, may desisyon na ako. Lalo, itong dahilan na huwag siyang payagang tumistigo sa sanhi ng kamatayan dahil hindi siya eksperto at binaliwala niya ang mga salungat na ebidensya. Kaya malamang hindi papayagan ng korte na sabihin niya ang sanhi ng kamatayan o kaya naman papayagan nilang mapatotoo ang doktor na yon para tapatan siya ang kanyang sanhi ng kamatayan dahil problema ito. Hindi ito ganun kabigat dahil ang kaso nila ay culpable negligence. Alam mo, pwede nilang sabihin na sobrang sama ng naging asal ng doktor na ito, kaya naging sani ng kamatayan at maaari ka pa ring mahatulan, tama ba? Dahil sa hindi pagtulong, sa paghayaan siyang gawin ito ng mag-isa, sa pampayad na uminom siya ng mga tableta, at sa hindi pang subaybay sa dosis na anesthesia na ibinigay niya. Na nagka-respiratory failure siya or kumbulsyon, hindi pa rin siya tumawag ng siyam na isang-isang kahit hiniin ng medical personnel. Sumisigaw pa siya at nagtatanong ano ang ininom niya. Dapat alam niya ito dahil siya ang may pananagutan. Kapag nasa mesa ng operasyon ng pasyente, dapat alam niya yon, pero hindi niya alam. Maaring mapatunay ang nakasala pa rin siya ng manslaughter dahil sa may salang kapabayaan, dahil na rin sa lahat ng ibang mga pangyayari na nakapalibot sa kanyang pagkamatay. Ibig kong sabihin, Nabasa ko sa internet na mali para sa doktor na medico-legal na sabihing hindi niya ito pinapansin at hindi siya toxicologist. Dapat niyang dalhin ang tamang eksperto. Kung taliwas sa opinyon niya, dapat niyang sabihin hindi niya alam ang sanhi ng pagkamatay. Pero ang basta na lang alisin yon at ilagay yon doon kahit na kinukontra ng isang toxicologist ay nakakabahala. pero gaya ng nabanggit mo, ito ay isang goldmine para sa depensa. At talaga namang, alam mo, kapag tinitingnan natin ang mga kasong kriminal na ito, malinaw na ang estado ang may pananagutan na magpatunay dito. Ang depensa, wala silang pananagutan. At ito ay isang bagay na maari nilang gamitin, na maari nilang ungkatin para ipakita at magdudot ng pagdududa sa buong investigasyon tungkol sa pagkamatay ni Hilaria. At maari pa rin siyang naging pabaya sa pagkamatay niya. Pero ang nakakabahala dito ay sinasabi ng depensa na hindi raw naniniwala ang Department of Health na ang lidocaine toxicity ay bahagi ng sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang Department of Health, noong nagkaroon ng malaking pagdinig tungkol sa kung dapat bang mawalan ng lisensya si Dr. Ben Brown at maparusahan, natuklasan nilang naging pabaya siya at dapat sana ay agad siyang tumawag sa siyam na isang-isang. Pero hindi kasama dito ang lidocaine toxicity. Kaya kung ang medical board na puno ng mga eksperto sa medisina ay titingin dito at sasabihin, oo, lidocaine toxicity, hindi kami interesado at hindi namin nakikita. Paano nagawang umasa ng estado ng Florida sa ganyan sa padlilitis? Parang inilagay nila ang sarili nila sa alanganin kasi ang Board of Health ay nadadala ng mga doktor para mag-peer review at suriin ang mga bagay. May medical silang pagsasanay at walang nakita ni Katiting na lidocaine toxicity. Hindi pa nga iyon nabanggit sa kanilang atuklasan. Nalaman nila na naging pabaya siya sa iba pa niyang gawain. Kaya iniisip ko na maaaring tawagin ng depensa ang ilan sa kanila bilang mga saksi. At kapag napatunayan mong mali ang sanhi ng pagkamatay ayon sa medical examiner, bagsak na ang kaso dahil gusto ng mga hurado na marinig na namatay siya dahil sa sobrang lidocaine at kung ano-ano pa. Ngayon, sasabihin mong hindi yon ang pumatay sa kanya. Ngayon, bukas na ang pinto para sa depensa. Malungkot na aksidente ito na nangyayari talaga kapag may sumasa ilalim sa operasyon. Laging may panganib mamatay. Mahal niya ang asawa niya at sinubukan niya. Akala niya kaya niya, pero sigurado akong wala siyang masamang intensyon.
Ngayon, hindi na ito mapatutunayan ng lampas sa makatwirang pagdududa. At iyan ang nakakabahala dito. Ibig kong sabihin, isa sa mga pangunahing saksi mo para sa estado ay nagsasabing namatay siya dahil sa lidocaine toxicity. Meron tayong ibang ebidensya mula sa ibang mga eksperto na itinampok sa mosyong ito na nagsasabing hindi siya namatay dahil doon. Alam natin na namatay siya pagkatapos ng prosedurang ito. Nagsimula siyang magkaroon ng mga seizure. Sabi ng Medical Board of Fiscal, hindi siya agad tumawag sa 911 dahil akala niya kaya niya itong ayusin at iligtas siya. Pagkalipas ng 1 linggo, pumanaw siya. Kaya mahalaga ang prosedura sa lahat ng ito. Ang ibig kong sabihin, ito ang pinaka-importante sa lahat nito. Maglalagay ka ng eksperto sa witness stand na magsasabing namatay siya dahil sa lidocaine toxicity. Pero ayon sa depensa, hindi mo pwedeng sabihin yon. Mukhang magulo ito. Magulo talaga ito at ngayon, kailangan magdesisyon ng hukom. Una, may medical examiner siya na hindi kwalipikado sa desisyong yon. Inamin niya mismo na wala siyang training dito at wala siyang expertise dito at wala rin siyang pisikal na ebidensya para suportahan ito. Lahat ng ebidensyang siyentipiko ay kontra sa claim na ito. Maaring hindi payagan ng korte na magpatotoo siya tungkol sa sanhi ng kamatayan. Payagan siya magpatotoo pero huwag siyang magsabi ng sanhi ng kamatayan dahil hindi ko alam ang sasabihin ng medical examiner. Pero Tim, alam mo, umaasa talagang mga medical examiners sa toxicology para matukoy ang sanhi ng kamatayan. Kaya kung aalisin natin ang lidocaine toxicity dito, ibig kong sabihin, hindi naman tayo mga doktor, pero iniisip ko, ano na ngayon ang sanhi ng kanyang kamatayan? Yan, sa tingin ko nang mabasa ko ang sinabi niya, tinawag niya itong rule-out method. Tinanggal na niya lahat ng ibang dahilan. Wala siyang ibang dahilan na nakita sa pangkamatay niya. Wala siyang ibang dahilan para sabihin na matay siya, kundi dahil sa lidocaine toxicity, na wala naman, kaya hindi siya nakakatulong sa hurado at hindi pumapasa sa pagsusuri ng mga eksperto. Wala siyang sapat na kaalaman para gawin yon. Sa tingin ko, pwedeng hindi siya payanang tumestigo tungkol sa sanhi ng kamatayan. Ano ang epekto nito sa kaso ng estado? Babalikan ba nila siya at mag-aalok ng kasunduan kapag wala na silang sanhi ng kamatayan? Sa tingin ko, dito talaga nakasalalay ang lahat. Sa desisyon ng hukom na si Dobro. Sa desisyon ng hukom na si Dobro at sa Dobro hearing. Pagkatapos, sa panig ng depensa, si Ben Brown na kinakatawan ni Marco Mera, isang mahusay na abogado ng depensa. Magdadala sila ng sarili nilang mga eksperto na magsasabing hindi ganito namatay si Hillary at magbibigay sila ng opinyon at sariling pananaw kung paano siya namatay at kung bakit siya namatay. Sa tingin ko, kung di papayagan ng hukom ang patotoo tungkol sa sanhi ng kamatayan, maaaring sabihin ng hukom na usapin ito ng bigat ng ebidensya, hindi ng pagiging katanggap-tanggap. Pwede mong tawagin ng saksi mo, hurado ang mapapasya. Pero sa tingin ko, itutuloy pa rin ang estado. Ang ama ng biktima ay hindi niya gusto itong parang Diyos-Diyosan na ugali ng dating asawa o ng asawa. Hayaan nating hurado ang magdesisyon kung sapat ang ebidensya ng kanyang mga ginawa para patunayan na napakasama nito at namatay siya. Kailangan pa ba nilang sabihin na namatay siya dahil sa lidocaine toxicity? So sabihin ba nilang namatay siya dahil sa matinding kapabayaan niya bilang doktor na siya mismo ang dahilan ng pagkamatay niya? At maaari pa rin silang makakuha ng hatol. Pero hindi ito magiging madali dahil ang depensa ay operasyon naman yon. Pumayag siya, lagi naman niya itong ginagawa. Mayaberya lang. Tinulungan pa rin niya siya dahil mahal niya ito. Talagang nangyayari ang ganito. Kurado ang magpapasya, pero hindi maganda ang mga detalye ng kaso. Ang ginawa niya, ang mga hindi niya nagawa, pinadawa niya sa kanyang sariling IV, hinayaan niyang uminom siya ng mga tableta, at siya mismo ang nagbigay ng gamot sa kanya, Valium at pampamanhin. At hindi pa nasunod ang tamang dosage. Pagkatapos ng seizure niya, hindi siya agad tumawag sa 911. Para silang Diyos, maraming plastic surgeon ang ganito dahil kaya nilang baguhin at pagandahin ang katawan mo. Kaya parang Diyos din ako. Marami na akong nakilala na akala nila hindi sila nagkakamali. Kaya magiging mahalaga ang pagpili ng mga hurado. Gusto nilang ilipat ang paglilitis sa ibang lugar dahil nasira na ang pangalan niya sa komunidad. Pero sa tingin ko, hindi rin yun uubra. Hindi ko iniisip na karapat-dapat ito.
Hindi sapat na malaki ang kasong ito para mailipat ang paglilitis sa ibang lugar. Makakahanap ka ng 12 hurado sa Santa Rosa County na hindi pa ganon, o Hindi sila tutok dito at walang alam sa kaso. Walang dyaryo at di ako nanonood ng TV. tama, sumasang-ayon ako. Babantayan namin ito. Salamat sa kaalaman mo, Tim Jansen. Salamat, Annette. Malaya si Ben Brown na yon dahil sa piyansa. Nakatakda ang kanyang paglilitis sa Agosto gaya ng nabanggit ko. Nagpasok siya ng not guilty plea sa kasong manslaughter na kinakaharap niya. Babantayan namin ito at ipapaalam sa inyo ang mga susunod na mangyayari. At yan na ang pagtatapos ng episode na ito ng Law and Crime. Ako si Anjanette Levy. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkikita tayo dito sa susunod.